napansin ko po na parang humaba sila, no? O naging elongated, etulated. Sa pinakakahoy niya, magtira kayo ng kahit half inch or 1 inch. Alin sa dalawa, no? Ayan, hindi na siya etulated, ano? Ganyan siya. Kung wala naman kayong cinnamon, pwede rin naman na hindi nyo nalagyan. Pwede na, pwede nga mas maliit pa, no? O, pakat nyo lang yan ng ganyan-ganyan. Hello everyone! This is Sir Mr. Pini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Simplihan lang uli natin, ano? Simpleng tips para po dun sa ating mga aglonema. Actually, dito po sa aking garden, binaba ko na po yung mga aglonema natin doon sa wall. E napansin ko po na parang humaba sila, no? O naging elongated, etulated, no? Pagtanda po kasi minsan nung ating mga halamang aglonema, ganyan po yung nangyayari, no? Pansinin niyo po yung mga aglonema nyo. Minsan naman, pag kulang sila sa araw, yan din po, humahaba. Kung saan yung sikat ng araw, dun sila pumupunta, no? At ang sagwan tingnan kapag mahaba na yung stem, ano? So, simpleng tips lang naman. Ang gagawin natin ngayon, puntahan natin yung ating aglonema doon. Tapos, tuturo ko sa inyo kung ano dapat yung gawin. Ayan, itong ating wall garden. Yan. Yung ating vertical garden. Halos napabayaan na. Ang gagawin natin ngayon is lilinisin natin yan and gagawan natin ng bagong itsura, ng bagong looks, ano. Ayan na po, binababa na po ni Ate Kare tsaka ni Iskiri yung mga halaman natin dito. Nagsusupervise po and ang daming mga dahon, ano. And yan. Yung mga kalagium natin, pinagsama-sama na natin dito. Tapos dito naman po, yung mga binababa nilang halaman. Tapos, ang ginagawa nila ngayon is, yung mga black pots, dyan nila nililipat yung mga halaman, ano. Kasi yung black pot yung gagamitin natin doon. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga po, puntahan natin tong ating mga aglonema dito. At yung iba po naayos na natin dito, pero pakita ko pa rin po sa inyo, no. At bago ko sila ilagay dito sa ating ayan, sa vertical garden, nilagyan ko muna ng mga photos yan. Pero kapag naging stable na yung mga ginagamit natin dito, kapag naging stable na po yung mga pinropagate natin tsaka inayos, tsaka ko po lalagyan ng design, ano. Pero for the meantime, puntahan muna natin tong ating mga aglonema. So eto na nga po, ano, mula dyan po yung sa ating vertical wall, napansin ko na napakahaba na ng stem nitong ating mga aglonema. Oh, ang gara ng itsura niya, no. So kumuha tayo ng isa, no. Kapag tumatanda po, parang sa mga Diefenbachia din, yan, ganyan yung nangyayari sa kanya, oh. Nawawala na yung mga leaves niya, no, sa mga ilalim. Tapos dito sa ibabaw, diyan sila yan, titipon-tipon kumbaga. Kapag naman po minsan naibay korte, no. For example, ito, no. So sobrang ayan, no. Tingnan nyo. Ang sagwan tingnan kapag ganyan ng ating mga aglonema, no. Ang pangit tingnan. So iba na itsura nila. Sa ibang mga halaman, okay na okay yung ganyan, yung nagiging puno, nagiging kahoy. Pero pagdating sa mga aglonema, parang masagwan tingnan, no. So napakadali lang naman ang gagawin natin dyan. At yan, pakita ko sa inyo, no. So eto na yung gagawin natin. Ang haba na nito, no. Kita nyo, no. Ang haba ng pinaka stem niya, pero ang ganda ng pinaka top niya, no. So puputulin lang po natin, ano, sa pinakakahoy niya. Magtira kayo ng kahit half inch or 1 inch, alin sa dalawa, no. Mga ganyan, no. Pinutol natin and napakasimple lang naman ito.
kuha tayo ng cinnamon, no? Kuha kayo ng cinnamon ground powder. Tapos, ididip lang natin siya. Ako usually talagang puro cinnamon ground yung ginagamit ko, no? Mas effective sa akin to na, yan, pampatuyo ng sugat niya. At the same time, mas mabilis tubuan po ng ugat, no? So, gagawin natin, kapag naputol na natin, patay ng paso na may lupa, tapos, yan, babaon lang natin siyang ganyan, ano? Yan. And, okay na, ayan, hindi na siya etiolated, ano? Ganyan siya. Kung wala naman kayong cinnamon, pwede rin naman na hindi nyo nalagyan. At, kaya lang po, make sure na tuyo yung lupa nyo, no? Kasi, once na nabasa po yung lupa, tapos nagtanim kayo ng ganyan na sariwa pa, maaari pong mabulok, no? Sa pamamagitan po ng mga fungus na namumuo dun sa inyong mga lupa. Yan po, no? Possible na ganyan mangyari. Pero, to make sure, pwede nyo pong i-air dry ng overnight para matuyo yung halaman, ano? Pero kung nagmamadali kayo, pwede na shortcut yan, ganyan, huwag nyo munang diligin, no? Yung inyong plants. Siguro bumilang kayo ng 3 days yan bago kayo magdilig. And yan po ang ating naiwan, ano, yung ating aglonema na to. Tingnan nyo, napakahaba pa rin, ano. And ito po pwede nang ganyan na lang at is, kaya lang ang problema dyan, ganun pa rin, etiolated pa rin, ano, mahaba pa rin yung stem nya. So ang gagawin natin ngayon is puputulin pa natin siya, ano, ng ganyan. Tapos yung pinagputulan, ito po, yan, kita nyo na yan, ilalagyan natin yan ng cinnamon din, no? Para matuyo yung kanyang mga sugat. Ano pa ba alternative? Yung iba ginagawa dito, coffee, yan. And yung iba naman, ang ginagawa po ay hydrogen peroxide, no? Pwede rin yan. Pero may mga nabibili naman po yung Ditane or yung Turoge Blue. Yan po yung mga uri ng mga fungicide na pwedeng gamitin dito sa halaman, ano. Kaya lang kung halimbawa wala kayo sa inyong bahay, ito yon, pwede nyo gamitin, no. Ako madalas ganyan yung ginagawa ko. And ayan, nalagyan natin. So ano gagawin natin dito sa yan, mahaba na yan, ano. Simple lang naman yan, napakasimple nitong garden tips na to, no. So cut nyo lang po yan ng maliliit, pwede nga mas maliit pa, no. Pakat nyo lang yan ng ganyan-ganyan. Yan. Tapos, yan. Pwedeng daw nyo pa rin dito sa cinnamon powder. Dagdagan natin, ano, ating cinnamon ground. Para mas mabilis. Yan. Daw nyo lang pa ganyan. Yan. Tapos, iwan nyo na. Ganyan lang. Napakadali lang nito at simpleng-simple lang po yan. So ako ito madalas talagang nangyayari sa akin to sa mga aglonema ko, no? Kahit na nasisikatan naman ng araw at yan at kompleto na yung nabibigay kong sunlight, kapag talaga gumugulang, posible na ganyan yung mangyayari, no? So yan po, kahit hindi nyo na ibaon, ano, before ako kasi nagbabaon pa ako, no? Pero yan, tutubuan na po yan kagad, no? Magkakakita na kayo ng mga suloy dun sa kanyang mga stem, tsaka nyo siya ibaon, ano, kapag meron ng suloy. Ito spray lang, no? Huwag nyo masyadong ilagay sa lugar na mababasa ng mababasa, ano, kasi ito wala pa naman tong roots and wala pang mga suloy, so medyo delicate pa siya, no, kapag halimbawang bagong ganyan. So ganyan lang, lagyan nyo lang yan dyan, ikalat nyo, scattered nyo yan, and hintayin nyo po na magkaroon ng suloy yan. Puro spray lang po, ano, ng tubig pa konti-konti, every other day pwede, spray lang, medyo mabasa lang siya, no, makapag-develop. Tapos lagyan nyo lang po siya sa bright na shaded area. So ayan, nagraraan ito, oh, kita nyo naman itong isa na to, yan, no, wala na siyang leaves, no. Talagang pag gumugulang talaga ang mga aglonema, ganyan siya talaga. So ito ang haba, grabe, nakabaloktot na nga, ano. And pansinin nyo po yung mga ganito nyo na nag-etiolated naman minsan,
kung saan yung sikat ng araw, doon sila humaharap, ano. So humahanap talaga sila ng sikat ng araw. Pero sabi ko nga, mas magandang putulin nyo na siya. So ito, puputulin natin dito. Tapos daw natin sa cinnamon ground powder. So ayan, naputol na natin. Tapos dito na rin natin siya itanim, ano. Pwede naman yung ganyan, dito na rin mismo sa pinagputulan. Kasi kung halimbawa limited lang yung inyong mga pots, no, pwede nga dyan na lang din, no. Tapos hukay nyo siya, ayan, hukay nyo sa gilid, tapos lagay nyo. Kapag halimbawang ito yan, tumutubo na, sabay na rin tutubo na yon, mas makapal siya. Tapos ito, kita nyo, no, cut nyo rin siya, cut natin siya ulit ng maliliit, no, cut ayan, cut and cut, no. Tapos lagyan lang natin dyan, lagyan natin sa mga kapaligiran yan, and yan, lagyan lang natin, no? So ito, napakadali lang nito, kahit isang paso lang pwede nyong gawin yan, ano. Tapos tsaka nyo na lang siya ilipat kapag talagang nagkasuloy-suloy na. For the meantime, yun yung magiging sanctuary nila, no. Yung mga bagong cut nyo, para safe kayo, 3 days, no, bago kayo magdilig, no. Basta lagyan nyo lang sila sa bright na area. Medyo palindo yung pagkakalagay natin. So ganyan natin siya para mas firm yung pagkakatubo, ano. So ayan, tapos ito pang isa, no. Ito tips lang din naman. May times po na yung aglonema nyo, kapag yung lupa nyong ginamit talagang hindi maganda, ayan, tumitigas, no. So ito, dapat dito palitan na ng lupa, no. Kailangan nyo na itong i-approve. Tapos ayan, i-cut nyo rin, cut nyo siya. Tapos ito, katulad nyan, konti lang yung dahon niya, yan, tanggalin natin yung mga bulok na dahon. Wala na kasing makuha ang nutrients to, doon sa lupa niya. Kapag ang lupa nyo nag old soil na, naging stock soil na, matigas na, palitan nyo na po, no, i-recondition nyo na yan. Ito sayang to, kasi ito Snow White pa naman to, ang ganda. So ganyan lang tayo. Mas dadami pa yung mga halaman nyo, no, kapag ganyan yung ginawa nyo. So yan ang ating gawin dito sa ating mga aglonema. So ganyan lang, at ganyan yung ginawa natin, ano. Pakita ko sa inyo yung mga nagawa natin na ganyan, katulad nitong isa na to. Ayan, ito ilang linggo na, pero tingnan nyo, nabuhay na siya. Sa umpisa medyo maluluoy yan, at makikita nyo na yung inyong mga tinanim medyo nag-a-adjust pa yung leaves, ano. Huwag kayo matakot kung halimbawang ganyan, ano. Hanggat hindi pa nadidevelop yung roots niya, ang mangyayari po niyan, maaring withered o mga lanta-lanta ng konti, ano. Tapos pagsulpot ng mga ugat niya, yan, at nakapag-adjust na siya, yan, gaganda na uli yung mga dahon niya at mas makapal, no. So ganyan yung gawin nyo sa inyong mga aglonema, no. Simpleng tips lang yan na maaaring makatulong sa inyo. So ayan, napanood nyo na yung ating vlog for today, at napanood nyo yung simple nating tips para dun sa mga humahaba nating aglonema, no. Gawin nyo rin po yan sa aglonema nyo para maparami nyo at mapaganda sila, no. Sa pagitan po nyan, yung mga aglonema natin na dating kakaunti, dadami po yan, tapos magiging mas lush kapag pagtubo nila, no, ng panibago, no. Although yung mga maliliit po na nakita natin, pinutol-putol natin kanina, medyo matagal lang po, ano, at medyo maliit pa yung dahon na napoproduce nila, pero eventually po yan, kapag nag-mature na yan, lalaki na rin po yan, ano.
at least madami kayong mga susulpot at papalaking halaman sa mga future ano. Ayan, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito mga ka-MDP, sa lahat po na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Thank you so much. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. No? Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't ibang nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page, search nyo lang po Hermes Sunako or Mini Dino Park Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunako nagsasabi sa inyo ng happy planting, bye!